92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, isang nagmamadaling Wednesday. Ano ba lakad mo ngayon? Saan ba magtutungo? Saan ka na naman ba magsususuot? Kung sa trabaho yan, sige, push lang. Pero kung alam mong hindi trabaho at illegal yan, naku po, baka ikaw ay matanong at sabihin mo pa, hindi ko na po talaga alam, Your Honor. Alam ko lang, tayo ay magkakasama-sama na naman para sa ating H2H Confessions, para sa ating Dear Kuya Poy, para sa ating Love Question of the Day. Pero sana nga ay lalo pang dumami ang ating mga makakasama sa pamagitan ng pag-share sa ating live stream now na. At sa lahat ng mga, maraming salamat po sa mga nagfa-follow, sa lahat ng mga nagla-like sa ating Facebook page sa 92.3 True FM. Oho, at kapag kakatanghalian, nakatutok na nga dito sa atin sa H2H, Heart to Heart na mga usapan. Paki-follow na rin po mag-join na kayo sa H2H Conversation Official natin dahil pwede rin po kayo dyan magpadala, mag-PM sa amin ng inyong mga kwentong pang H2H Confessions o kaya naman ay pang Dear Kuya Poy. At kung sakali kayo naman ay gusto sa email, pwede rin sa dearkuyapoy@gmail.com. Ganoon! At medyo na-miss ko na rin yung mga nakakausap natin para magbigay ng payo, para magbigay din ng kanilang saloobin sa ating mga nakakausap at sa mga nakakakwentuhan dito sa ating programa. Ibibigay ko na po ulit at ipapaalala sa inyo ang ating mga hotlines 86315788 o kaya naman ay ang 86316674. Tawag lamang po kayo lalo't lalo na kung merong kayong maganda na experience na pwedeng ma-share sa ating mga kausap sa H2H Confessions o kaya naman ay doon sa Dear Kuya Poy natin. H2H Confessions. Sa loob daw ng 6 na taong relasyon, 3 taon doon ay palaging nauuwi sa matinding awayan. Nahuhuli daw kasi nitong makakausap nating si Patrice na nagbubura ng conversation ang kanyang jowang itinago rin natin sa pangalang Roland sa pagitan ng kanyang mismong tiyahin. Tiyahin ni Patrice. OA man para sa tingin ng iba pero si Patrice ramdam daw na may something si Roland at ang kanya mismong tiyahin. Ang totoo kasi niyan ay may sariling call sign pangaraw. May tawagan pa, may term of endearment ang dalawa. Ma at pa ang tawagan nila. Hindi ko alam kung mama at papa o malay ko o pakialam ko. Yan ang malalaman natin mamaya. Kung minsan pangaraw ay nahuhuli ni Patrice na sobrang daming I miss you ang natatanggap ni Roland mula sa kanyang tiyahin mismo. Ang depensa naman ni Roland, wala naman daw anumang relasyon sa kanilang dalawa ng kanyang tiyahin. Kaya naman tanungin na nga natin si Patrice. Patrice, magandang tanghali sa'yo. Patrice? Hello po. Oo, Patrice. Ano ba yan? Nababasa mo ba talaga yung mga ganyan? May ma at pa na tawagan dyan sa pagitan ng tiyahin mo at ng jowa mo? Opo, bali, nag-start po yun nung parang madalas parang nagagalit pa sa pagka nakikita ko na may conversation sila nag-speak. Ayan, sandali Ilang taon na yung tiyahin mo? Ito ba yung tiyahin na medyo malayo ang edad sa atin o tiyahin na medyo malapit lang yung edad, yung bata-bata? 3 years lang po yung tinanda niya kay Ronald. Kay Roland, doon sa jowa mo. 3 years lang, dahil mas matanda sa'yo si Roland. Ilang taong ka na ba? Pwede ko bang tanungin, Patrice? 24 po. 24 at si Roland ay? 26 po. 26. So si tita ay 31. Si tita ba meron ng pamilya, meron ng karelasyon? Mula pa po, single din po si tita. Hello? Patrice?
Ayun, naputol. Oo, naputol. Itong si Patrice. Pero sige, oo, dyan pa lang ha, sa bungad pa lang, meron na agad reaction si Gail Enriquez. Alam na this, pag nagbubura. Ay, nako. Hello rin muna kina Ryan Cabanban, Riquelme. Oh, ayan. At oo nga, nawala. Sergio Gonzalez. Ayan na, okay na. Ayan, Patrice. Hello po. O sige, Patrice, ito bang si tita ay kapatid ni tatay mo, ni nanay mo? Sa side po ni Roland po. Ha? Tsahin niya? Yes po. Paano? Sa nanay o sa tatay? Kapatid po ng mama niya. Kapatid ng mama niya, so pamangking buo siya. Hindi pamangkin sa pinsan, hindi pamangkin sa pinsang makalawa. Yes Mga po, yes. Kaya Okay. super po. Hindi naman kaya sila naman ay super close lang bilang magtiyahin ni Roland at nung tiyahin niya. Kala ko kasi tiyahin mo. Yun po yung gusto kong isipin na super close lang sila. Kaso medyo iba na rin po kasi yung conversation na nababasa ko and kada itatopic ko sa kanya yung sa tita niya. Nagagalit po siya, si Roland. And yun, medyo hindi kasi okay yung mga conversation sa nung tita. Sige, ano ba yung mga pinag-uusapan nila? Hindi naman sa nakikichismis tayo ha kasi pwedeng malisyoso lang tayo mag-isip, pero ikaw ano ba yung pinaka parang hindi mo matanggap at talagang kaduda-dudang exchange na narinig dito sa magtiyahin na ito? Madalas kasi si Roland nagde-delete siya ng conversation and kapag ganito dun sana bumibisita sa akin, bigla ko lang nakikita na may mga message yung tita niya na madalas wala na yung other conversation na I miss you, tapos nagtatanong kung nandito na naman daw ba siya sa akin. Tapos parang nagagalit pa kada pupunta dito na bakit lagi punta ng punta, like ganun. Tapos yun nga po yung nakita ko na may tawagan pa ng ma or pa na di ba dapat tita lang? Oh, dapat. Oo, pero hindi ba sila nagbibiruan? Kasi nga, di ba, merong expression na ma at pa. Hindi ganun ang nabasa mo. Ano talaga yung conversation na nabasa mo ng malinaw na malinaw sa'yo na meron talagang something itong magtiyahing ito? Kunyari, magkasama tayo kagabi, ang saya-saya ko, sana maulit Wala naman, muli. wala Yung mga naman ganun. po Walang ganun. Opo. Bali, yung I miss you, wala pong final clear na sila. Pero bilang babae po kasi sa partner ko sa in 6 years, bali, iba yung treatment niya na dun sa tita na like na normal na tita. May tita rin naman po ako, may tito rin ako. Yes. Pero hindi ganun hindi talaga. Kumusta kapag syempre 6 years na kayo, no? Merong mga okasyon na nagkikita-kita kayo kasama yung tiyahin niya. Kumusta ang pagtrato niya sa inyong dalawa kapag nandun kayo sa okasyon? Pagka nagkikita po kami ng tita niya, like normal lang po, pero hindi po super close na talagang. Anong pinag-uusapan ninyo kapag nagkikita kayo? Nagmamano ka ba sa kanya o bumibeso? Kasi Opo. considering Yes, hindi po. naman ganun Nagbe-bless kalayo. po. Nagbe-bless ka pa? Opo, 31 years nagbe-bless pa old. rin. Okay. Ayan. Ano lang yung naaabot ng conversation ninyo? Like, kuya po yung may mga I miss you. Hindi. Itong si tita, kapag kayong dalawa ang Okay. magkaharap. Ano lang? Kumusta ka? Okay Opo, lang po. yung Okay na yun. usual, Yun na yun? opo. Yes po, kuya po. Yun lang, yung usual na kamustahan lang, kamusta yung relasyon po namin. Like, ganun, yung buhay-buhay. Yun lang po. Ang inaalam ko dito kasi Patrice, baka nagiging nosy siya o inaalam talaga yung detalye ng mga pangyayari sa inyong relationship at parang nagmamarites, ganyan, parang nag-iimbestiga, okay pa ba kayo nung pamangking ko? Masaya ba siya sa'yo? Ganyan. Hindi naman ba siya ganun magtanong? Hindi naman super suspicious yung mga tanong niya. Like, tanong lang po, kamusta kayo? Oo. Yun lang. Like, kamusta lang po. Pero And hindi kumbaga, naman po nagtatagal yung conversation namin. Laging nababaling na po sa iba.
Aha, ayan. Pero sila, sa observation mo, kapag ka physical silang nakikita mo mag-usap, kumusta naman itong si tita na ni Roland? Anong itsura Sila, nila? pagka magkakaharap po yun, hindi ko din po kasi masabi, pero mabigat kasi yung pakiramdam ko. Pero ano po, pagka magkasama sila, like normal lang po na magtita at saka pamangkin. Ganun. Hindi Mhm. sila super clingy like sa mga chat na nababasa ko. Yan. Okay. Medyo mahirap pang basahin, ano? Actually, hindi naman siya mahirap basahin. Pero ang hirap din kasi, ayaw naman natin na na akusahan tayo as malicious. Ayan, dito, no, sa mga pangyayari. Kasi pwede naman talaga sa magtiyahe na I miss you, ganyan. Pero kapag ganyan nga nasisita-sita na ng partner, dapat tumigil ka na. Oo nga. Oo, at sarili niya pang tiyahin yan. At kung totoo nga na meron silang something incestuous o yan ay taboo o pinagbabawal ho talaga yan. Bakit? Dahil sa ano no, sa eksplanasyong medikal ang alam ko masyadong malapit ang kanilang mga genes at doon nga nagkakaroon ng abnormalities kapag nagkakaroon ng mga anak. Yung mga ganyang kalalapit na mga magkakamag-anak. 'Di ba, magkapatid, magpinsang buo, magtsahing ganyan katulad nung sa ano no si Roland at yung tiyahin niya. Kung sakali na totoo man. Pero ikaw sa ngayon ba ano ang gusto mong gawin nitong si Roland para patunayan sa iyo na kung meron ba o wala na namamagitan sa kanila ng tiyahin niya? Ayun po, kung wala po talagang namamagitan sa kanila yun. Sana, huwag siya magalit pag tinatakal ko yung tita niya yung distance na sinasabi ko lalo sa mga chat na parang hindi naman iwasan na. Nasubukan mo na bang kausapin yung tiyahin niya? Hindi po. Ha? Matanda po sa akin. Hindi. Natatakot po ako. Oo, nandun na tayo na mas matanda siya. Pero for peace of mind, bakit hindi mo subukang i-chat, kausapin na i-chat mo muna, pwede po ba akong pumunta dyan? Meron lang po kung ilan kasing mga tanong. Yan. Dun mo malalaman, dun mo mas, ano tawag mo rito? Dun mo mas mapupulsuhan. Ha? Kapag ka talagang may itinatago, kung magalit man sa'yo, kumusta po ba yung ano? Kasi nakita ko may I miss you. Parang pangalan nyo po kasi yung nakita ko ron sa ano doon sa message na nakarating sa jowa ko Pwede po ba makita yung conversation? Kung, di ba, kung magpapaalam at mahinahon ka naman na makikipag-usap sa tiyahin niya, gusto mo ba subukan yun? Pwede naman kasi yun kung wala namang itinatago. Hindi ko po sure. Pero para sa akin po kasi, kita po yun ni Roland. Ang lagi ko pong ginagawa is si Roland po yung pinakausap ko. Like, siya na sana ano pa sa tita. Anong sinasabi ni Roland kapag kinakausap mo siya about dyan sa pag-chat nila ng kanyang tiyahin? Ba't sa iba ba mga kamag-anak, nakikita mo nandun lang naman yung, yung exchange nila sa chat, hindi naman binubura? Kaya po yung nagagalit pa po siya. Tapos, like, inano niya na nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Yun po. Ayan. So ngayon, pwede rin naman na hamunin mo siya na pwede ba wag mong buburahin? Gusto ko muna makita bago mo man lang burahin yung exchange ninyo ng tita mo. Di ba nakikita naman kung unsent yung message? Tama ba? Pwede po kasi remove for you po, okay? Ano? I-remove for everybody? Yung remove for you lang po. Yung bali sa conversation, sa kanya lang po yung naka-remove. Pero doon kay tita, nandoon po. Ayun nga, kaya nga tinatanong kita, baka gusto mong kausapin na doon kay tita niya para mawala na yung agam-agam sa'yo kung ayaw talagang sumagot ng matino nitong boyfriend mo. Ayan. Pero mas maganda nga dyan, kayo muna nitong boyfriend mo ang mag-usap. Ngayon, kapag ganyan at ganyan na makailang beses na
particularly yung messages nung kanyang tita ang binubura niya, pero yung iba mga messages ay hindi naman, galing sa kaibigan, galing sa katrabaho. May trabaho na ba yung boyfriend mo? Sa iba mga kamag-anak, hindi niya naman binubura, talagang medyo hindi mawawala yung pagdududang yun. Kasi, alam mo, Patrice, all the more na mas pinatatagal mo ito, talagang yung agony, pinatatagal mo pa. Oh, you're just prolonging the agony. Sa wikang Ingles nga, pinahihirapan mo pa yung sarili mo. Kapag ka ayaw niyan sumagot, ba't hindi ka na pumunta doon sa kabilang partido, makiusap na maayos, at gusto mo lang naman malaman. Oh, pero ready ka ba kung sakasakali na merong kang malaman na hindi mo kayang tanggapin? Pwede naman po, kaya po. No, mas mainam na na malaman mo na yung katotohanan kaysa naman patuloy ka pang nasasaktan. Oh, alam ko magiging masakit 'yan kaya ka nga nagkakaganyan kasi mahal mo itong si Roland, na iintindihan natin 'yan. Pero wala walang ibang paraan kundi ang alamin mo mula kay Roland o doon sa tiyahin niya mismo kung ano nga ba talaga yung, kung meron ba na special na namamagitan sa kanilang dalawa. Meron lang suggestion itong si Gail Enriquez. Sabi niya, Patrice, subukan mo kaya na halikan si Roland in front of her tita. Kapag ka nagreaksyon ng alanganin, alam na this. Uy, pwede galing rin sa isang babae, maaari. O kapag ka kasi ang babae makikita mo magselos, totoo ba? Bea Rodriguez, ang babae makikita mo kung paano magseselos no? Kahit nga crush lang, hinalikan. Oo, ganyan. Rema, totoo, mapapareact. Oo, meron mga ganyan, Gusto mo subukan yon kapag ka nagkita kayo, magkakaharap kayo, ganyan. Kikis ka lang o kaya magiging clingy ka. Ganyan ka ba sa boyfriend mo kapag magkasama kayo? Hindi po, pero baka maging ganyan na po. Yan, why don't you try and be extra, alam mo na, extra sweet sa harap ng tiyahin niya at tignan mo yung mga detalye nung kilos ng kanyang tiyahin. Kapag wala naman, normal lang at ganun pa rin, di naman nagbago, hindi na irita, hindi uminit ang ulo, hindi tumaas ang kilay, hindi tumaas ang BP. Yung iba kasi biglang sasamahin pa. Sige na, masama pakiramdam ko, papasok na ako. Ayun na yun. Hindi masama pakiramdam nun, masama loob nun. O, ayan. O kaya naman, baka biglang ginaganong ka ng, di ba? Inilalayo ka na. Pwede yan, Magandang suggestion yan, Gail Enriquez. Why don't you try that? O, ayaw nyo sumagot, Ako gagawa ng paraan. Pwede? Pwede, kuya. Oo, pwede. O, sige. Pero kapag hindi talaga, isang magandang pag-uusap, kalmadong pag-uusap, para tanungin na ano ba talaga ang totoo sa inyong dalawang magtiyahin. At kung sakasakali na malaman mo ito, kung meron man talaga na namamagitan, alam mo, hindi masama na isumbong mo itong si Roland sa kanyang magulang mismo. O, doon, sino bang ka-close mo sa magulang nitong si Roland? Si mama niya po. O, yung mama niya. Kung sakasakalit, mauuwi kayo sa hiwalayan, i-ano mo na lang, pakonsuelo mo na lang sa kanila. Aalis na po ako, pero dapat nyo humalaman na may ganito hong ginagawa yung kapatid nyo at yung anak nyo mismo. O yun, kung sakali malaman mo yung totoo. Kasi, kumbaga, hanggang sa huli, concerned ka pa rin sa kanilang pamilya. Opo. Yun, regalo mo na lang yun kung ayaw. Okay? Maraming salamat sa iyo. May iba ka pa bang gustong sabihin? Patrice, may panawagan ka ba para kay Roland? Para kay Roland, sana this time maging totoo na siya kahit sa sarili man lang niya. And yun po, para matuldukan lahat matapos na yung mga tanong na walang sagot, magkaroon ng sagot. Yan. At syempre, baka meron ka rin mensahe para kay tita. Kay tita, sana po mali ako. Sana mali yung naiisip ko. Sana mali yung nararamdaman ko. And kung sakali mang totoo, good luck po. Good luck. Pero ano ho yan? Incest yan. Incest yan. Bawal yan.
Okay. Ayan. Maraming salamat sa iyong ibinahagi sa amin ngayon, Patrice, ano? At buong tapang na iyong ikinwento sa amin ang nararanasan mo. Pero sana, syempre, we're still hoping for the best. At sana nga meron pang katotohanan na hindi naman talaga magiging, anong tawag mo nito, hindi magiging hadlang para sa pagmamahalan ninyong dalawa nitong si Roland. Pero kapag yun talaga ang direksyon, walang ibang gagawin kundi ang ito ay tanggapin. Thank you so very much. Kaya naman sa pagkakataong ito ay bibigyan na muna natin ng awitin itong si Patrice para sa kanyang naranasan at nararanasan pa pala magpasa hanggang ngayon mula sa duda niya na magtsahin na may something. At yan po ang ating H2H Confessions. Love question of the day. Anong gagawin mo kung masyado yatang close ang jowa mo sa mga tropa mo? Nako ha. Ito na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni Fiona Botabara, pabor naman yan sa akin, Kuya Poy. At least kilala ko na mga tropa ko kesa naman sa close sa tropa niya na hindi ko naman masyadong kilala. Sa case namin, pinapaklose ko talaga siya sa mga tropa ko nang magkaroon naman sila ng social life. Wala kasing tropa tong asawa ko. Tsaka trusted at subok na ng panahon ang mga tropa ko kaya panatag ako. Yung si Darwin Rosel, sabi niya, hindi naman po masama yung makipag-close yung jowa ko sa mga tropa ko. Ang hindi lang pwede ay yung tataluhin lang ako ng isang tropa ko na may gusto sa jowa ko. Respeto lang naman sa bro code. Oo naman. Dapat ganoon ha, kasi yung iba alam nyo ha, nakakalimot nakakalimot sa bro code, sa ano bang tawag pagka sa babae, sis code. Ganyan na lang din. Hindi na tayo nakaalis dun sa code. Pero syempre, hindi na mahirap kapag nga, sabi ko nga kanina, kapag ka medyo may mga pag-uusap na sila na hindi mo na alam, hindi na rin alam ng partner niya. Ayan, nagkikita na nang hindi na tropa-tropa ang pagkikita. Teka, iba na yan. Si Andeng Bongo, sabi niya, for me, Kuya Poy, okay lang. No problem naman sa akin yan. Basta ba wala silang gagawin or ginagawang below the belt. I like the below the belt, rito, no? Kapag ka nakatalikod ako, ano ba to? Literal na below the belt. Andeng. Yun dahil yung iba nga ay hindi maiwasan. Yung palang laging pagbate, yung laging pakikipagkwentuhan, yung bang saya kapag ka sila ay nagkikita-kita ay meron ng lamang iba. Ay wow. Sabi naman ni Sere Gonzalez, sa tingin ko wala naman dahil wala namang masama at isa pa may tiwala ako sa kanya at mga tropa ko naman din sila. So kahit papaano kilala ko na rin ang pagkatao nila. Basta lagi kong ipapaalala sa kanya yung limitasyon. Ayan, lalong-lalo na nga kapag ka medyo mahawak o kaya naman ma-chat o kaya ay mahampas sa hita, maakbay si jowa sa ibang mga tropa o kaya naman lagi na lang kapag ka merong konting kibot na problema nakasumbong sa tropang si ganto. Yan, sa ganyan. Naku, mag-iingat po kayo dyan ha. Ayan, eto naman. Si Romeo Victor, sabi niya, magiging close din ako sa tropa niyang babae kung ganun siya sa akin. Para it's a tie. Ayan, si Sunshine Tolentino, sabi niya, for me, Kuya Poy, if my partner is not comfortable with me being too close sa mga friends niya, I will distance myself from them. Kung magiging cause ito ng misunderstanding namin ng partner ko, kahit pa wala namang masama sa actions ko, kasi if that will give him the security and peace of mind, I will do that. Thank you po and God bless to all. Thank you, Sunshine Tolentino. Ganoon naman tamate, no? Yung iba hindi naman nagiging seloso, hindi naman selosa. Ayan, ayaw lang talaga o hindi kasi komportable sa ganung pagtrato sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo, igalang mo yun mula sa iyong partner. Ayan, si Gail Enriquez, sabi niya, pagsabihan mo para at least he or she knows na wag masyado. Pwede naman kasi maging casual lang ang partner mo sa mga kaibigan mo. Ayan, meron at merong limitasyon. Yan po ang pinupunto natin dito, hane. Mga kapatid,
It's okay to be close, pero kapag ka meron na mga impormasyon na dapat kayo ni jowa ang nakakaalam, impormasyon pa lang yan, hindi po dapat yun. At lalong-lalo na kapag ka meron ng ginagawa na kayo dapat ni jowa ang gumagawa, pero ginagawa na rin ng tropa ninyo, yun lang. Yun ang problema doon, brother. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa inyong programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Ako po si Mira, 46 years old, mula dito sa Quezon Province. Sa totoo lang, labis ang pasasalamat ko sa kung anong mayroon ako ngayon sa kabilayan ng matinding hinarap kong mga pagsubok na halos isumpa ko na rin ang sitwasyon na meron ako noon. Currently, may asawa ako ngayon, Kuya Poy, at siya si Raven, 38 years old. Opo, mas bata siya sa akin. Sa totoo lang, dati na akong kasal sa ama ng 3 kong mga anak. Yan ay matapos na maaprubahan nga ang inihain kong annulment, 10 taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara ang relasyon ko ngayon sa una kong asawa ay masasabi kong kabaliktaran ang lahat ng naranasan ko mula sa kanya. Sobra akong nahirapan noong mga panahong yun. Sa loob kasi ng 9 na taon, Kuya Poy, ay ako lang ang sumusuporta sa aming pamilya, samantalang mas piniling mambabae ng dati kong asawa dahilan para mauwi nga sa tuluyang pag-iwan niya sa amin ng kanyang 3 anak. Sa nangyaring yun, ipinangako ko sa sarili ko na kailangan kong i-improve ang aking sarili. Hindi ko na rin iniisip pang mag-asawa pang muli para nang sa gayon ay matutukan ko ng husto ang aming mga anak. Pero sa paglipas ng mga taon, hindi ko inakalang muli ako magmamahal matapos ko nga makilala ang taong nagpabago ng puso ko sa kabila ng matinding pinagdaanan kong pagsubok noon. Maswerte ako, Kuya Poy, dahil hindi tumutol ang in-laws ko. Bilang patuloy pa nga, ay ramdam kong na-spoil nila ako. Sobrang milya-milya ang layo niyan sa naranasan ko sa una kong naging asawa. Kaya nga naniniwala ako na kung gusto mong makatagpo ng totoong taong magmamahal at tatanggap sa'yo, ay be that person din. To be honest, binata ang second husband ko at sa kabila ng sitwasyon ko, ay nagawa niyang tanggapin ang 3 kong anak. Although hindi rin naman kami nakatakas sa mga taong mapanghusga pero hindi kami nagpaapekto ni Raven. Sa halip ay mas lalo pa nga naming minahal ang isa't isa. Ang mensahe ko lamang din naman sa lahat ng mga babae out there na matutunan niyo sanang mahalin muna ang inyong mga sarili. Tanggapin ang totoong kayo at wag na mag-settle for anything less. Kung alam niyo rin naman na walang future sa pipiliin yung jowa or partner, ay mas maigi pang wag na rin kayong mag-aksaya pa ng panahon. Isa rin sa mga natutunan ko sa naranasan ko, Kuya Poy, ay yung hindi naman dapat na maging bilanggo na nakaraan dahil magiging sagaba lang yan sa paghahanap ng totoo at tapat na magmamahal sa'yo. Kaya nga labis din ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa lahat ng biyayang meron ako ngayon. Lalo't higit nang matagpuan ko na nga ang lalaking mamahalin ko ng habang buhay. Si Raven. Hanggang dito na lamang ang storyang ipinadala ko sa inyo, Kuya Poy. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ibinigay ng inyong programang H2H. Lubos na nagpapasalamat, Mira. especially for you. At yan na nga napakinggan natin, mga kapatid ha, ang napakagandang kwento. Very inspiring na story nitong si Mira na hindi niya pinilit na maghanap ng ipapalit sa kanyang jowa na nagbigay sa kanya noon sa kanyang unang asawa no ng hindi magandang alaala o karanasan sa kanyang karelasyon. Bagkus ay talagang tumutok lamang siya doon sa kanilang mga anak, doon sa mga kailangang gawin hanggang sa makilala nga ang isang tao na tunay pala na magmamahal sa kanya. At may bonus pa,
binatang binata ang kanyang napang-asawa sa ngayon. Kaya wala na ho ako masyado pang idadagdag na marami dyan. Nasa kwento ni Mira kung gusto nyong balikan, ha? Oo, pwede nyong i-revisit ang kwentong ito ni Mira at kayo, lalo na sa mga kababaihan at pwede rin sa mga kalalakihan na meron at meron talagang nakatadhana para sa inyo. Hindi mo man asahan, hindi mo man hanapin, ay darating yan sa iyong harapan. Thank you so very much and congratulations muna sa ating winner na si Romeo Bravo Victor. Bravo na, Victor pa. Aba, Romeo, ikaw nga ang magkakamit ng ating Sulit TV box ngayong araw na ito. O papaano mga kapatid, bukas ulit. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share, sa lahat ng mga tumutok sa ating programa. Bukas magkasama-sama ulit tayo H2H, Heart to Heart, alas 12 ng tanghali. Nakasama nyo nga po ako. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.